Breaking news, hala, bulgar na. Big pasabog ito ang dapat malaman ng taong bayan. Ayan, syempre itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagmula kay Pinas News Portal. At ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Pinas News Portal at bibigyan natin ng reaksyon ang balitang ito. Pasok! Bakit inuubos ang kalaban? Ito ang dahilan. Itong sinasabi ni Senator Amy. O, pasok! Ayan, syempre bago natin simulan ng video ito, nais ko nga pala magbigay ng credits dito sa boses at video na matutunghayan natin ngayon at bibigyan ng reaksyon walang iba kundi si Banat Bay. Syempre huwag niyong kalimutang suportahan ang channel ni Banat Bay mga katunay, pakibisita po yan at huwag niyong kalimutang mag-subscribe at mag-follow para maging updated po kayo sa mga vlogs, reactions sa mga balita na hinahatid sa atin ni Banat Bay. At syempre huwag niyong kalimutang suportahan ang Banateros, mga idol natin yan. At kasama dyan si Banat Bay, ipagpatuloy natin. Kaya lang, maya-maya, kinugulo kami. Natuklasan ko na talaga naman mabigat kasi ang nakapusta dito sa liderato ng Senado. Nako po, Bago pa patay tayo kami nagtipon-tipon, talagang meron na silang usap-usapan. Hindi lang yung aresto ni Senator Bato. Medyo isa lang yon, cover story lang yon. Yung pala, may usap-usapan na bago magbotohan sa Kongreso na kinakailangan daw, yung meeting ng liderato noon ng Senado, ng liderato ng Kongreso, ng mga administrasyon, cabinet officials at iba pang negosyante na kinakailangan daw kung hindi daw at hindi daw lulusot yung impeachment kasi wala nang boto sa Senado, pagkatapos mananalo pa si VP Sara sa 2028, ang gagawin na lang talaga papalitan ang konstitusyon. Dadagdagan ng 3 taon ang kasalukuyang kongresista at pati na rin ang Pangulo. Ikakasalan nila ang CONAS saan ang eleksyon ay para na lamang lokal na posisyon. Extension. Grabe, Extension. Lokal na posisyon na lang. Parang nga nangyayari nito, no? Pinapakita nila talaga ang pagkabuhayan nila sa kapangyarihan. Alam niyo, sa totoo lang kasi, ayan na naman ako si totoo lang. Hindi, totoo naman. Medyo. Hindi kasi ganito yan. Halimbawa kasi, kung si VP Sara ang magiging presidente, no? Alam naman natin yan eh. Talagang maraming mananagot mula sa umpisa hanggang sa dulo. Yun yung iniiwasan nilang mangyari. Diba? At sigurado, nako. May mga congressman talaga sigurado na maiipit pag si VP Sara ang naging presidente. Ibig kong sabihing maiipit. Yung mga nabanggit sa flood control project, yung mga dating mga witness na mga nagsilabas, yung mga pinagkakakanta nila, malamang balikan na naman yun. I-open yung kaso na yan. At yung isa pa is, alam naman natin, medyo, pati mo masabi. Pati ko masabi. Alam mo naman si BBM, di ba? Medyo nagkaroon siya ng mga foul decision sa buhay niya. Mga hindi magandang desisyon na maaari ding sinasabi nga ng iba kaya magkakaroon ng mga ganyang CONAS term extension or what is maaaring managot o may harapin si BBM ng mga kaso kung sakaling matapos ang kanyang termino. Yun yung nababalita natin sa mga sagilid-gilid lang. Diba? At syempre talagang nandiyadyaan yung takot nila sa mga mangyayari. Kaya talaga ginagawa nila lahat ng paraan para magkaroon ng mga ganyan siguro mga term extension. Kung hindi man totoo yan, kung false lang to, di maganda kung talagang wala namang mangyayaring CONAS na mga yung walang palitan, na hindi magkakaroon ng mga charter change, mga ganyan. Kung talagang hindi totoo yan, is patunayan nyo. Diba? Pakita nyo kay Senator Amy na nagsisinungaling siya. Ipakita nyo kay Senator Amy na hindi totoo yung sinasabi niya. Kasi, kung sakasakali na pagdating ng araw, halimbawa, manalo nga naman si VP Sara diyan sa impeachment trial na yan. O ano ang susunod yung magiging plano? Kung hindi yun ang magiging plano nyo at talagang bababa kayo pagdating ng 2028 kung sakaling matalo kayo
at magkaroon ng eleksyon sa 2028, di, sino ang mapapahiya? Si Senator Amy, di ba? Ganun lang yon. Kung hindi kayo natatakot sa mga sinasabi ni Senator Amy, di ba? Hindi para, di ba? Hindi para anuhin siya, di ba? Kaya gawin nyo na lang. Patunayan nyo sa mga sarili nyo na hindi totoo yung sinasabi niya. Kung kaya nyong patunayan. No eleksyon sa national. Hindi ka ba papayag? Bakit? Senator ka. Madadagdagan ka, hindi ka na kailangan gumastos. Remember. Hindi kasi valid yung logic na, hindi, mananalo naman, mga kilala naman kami. Yung sa minority. Hindi yun. Hindi Ang yan issue dyan, yung gastos. Oo, yung gastos. Tandaan ninyo, di ba? Ang sabi nga nila, for you to be able to have a chance of winning, you have to spend at least 500 million. Oo, sa totoo lang talaga, napakahirap talaga maging kandidato. Talagang susuka ka ng pera dyan. Kaya nga sinasabi ko nung nakaraan hindi naman lahat ng kandidato talagang nanggagaling sa bulsa nila yung kinakampanya nila. Talagang as in, syempre, meron din diyang kachi-kachi ng konti na ginagamit nila sa kampanya. Diba? O magpalagay na natin, ilagay natin sa salitang, baka nag-ipon sila. Yung konting kachi lang. Huwag na tayo magpasinungaling, diba? Kasi alam naman natin talaga sa eleksyon, napakalaki na magagastos mo dyan. Marami kang babayaran dyan para ikaw, talagang ang pangalan mo, kumalat sa kung saan-saan. Diba? Hindi naman katulad ng mga tumatakbo, gaya nila Rastaman. Diba? Para lang naman silang nagtitrip, diba? Para lang naman silang pati yung mga ibang tumatakbong pangulo o senador, is para lang naman sila nagtitrip. So, pero kung ikaw, talagang senador ka o talagang 100% na sa dibdib mo, gusto mong tumakbo, is talagang gagastos ka ng malaki. To be a senator. Ganon sa Pilipinas. Saan mo ngayon pupulutin yung lintik na 500 million na yan? Oo. Di ba? Mamamalimos ka sa mga negosyante. Mahihirapan ka. Kaya nga yung iba, di ba, nagkakaroon ng di ba, may mga negosyante na tumutulong dun sa sa tumatakbo sa eleksyon, sa pangangampanya, nagbibigay sila, nag-aambag sila. Di ba? Kasi kung talagang ikaw tatakbo ka lang sa sarili mo, yung mga mamumulubi ka. Yan, mahirap yan. Mag-iikot ka. Malaking benepisyo. Kumbaga tulong sa kanila yan, kapag nagkaroon ng term extension, hindi na sila gagastos. Yun pa yung isang dahilan. Laking tipid. Sa'yo, pagka no eleksyon? No eleksyon? Extended version. Matindi po yan. Kaya nga, yan yung yan yung binabargain doon sa mga pinalilipat sa kabila. Dito sa kampo ng administrasyon. Para pag kayo lumipat, extended kayo for 3 years. Less gastos yan. Malaking bagay mga kababayan. Hindi biro ang 3 years. Yung gastos na maliligtas nila dyan. Tuloy. Ng 3 taon. Ilang milyon Tapos, yung papansan pa daw, yung edad ng Pangulo. Gagawin Nako! ng 50 years para hindi makasakbo at disqualified na si VP Sara. Yon. Dali, bago magsalita si Sir Balat Bay, ako muna. Ayan, gagawing 50 years old. Pero naaalala ko Tito Sen sorry ha. Pero naaalala ko, nagsalita ka noon, gusto mo yung 35 years old ang tumakbo. Dahil nga ang mga kabataan, ang pag-asa ng bayan, parang gano'n, parang mas magaling pa yung mga kabataan. Bakit kaya ngayon, gusto isulong naman dyan sa Senado is 50 years old? Oo nga naman, Hindi makakatakbo si VP Sara kapag 50 years old. Parang sino ba yung gusto niyong patakbuhin ng 50 years old dyan, ha? Ewan ko ba, talagang lahat ngayon ginagawa, grabe. Lahat is ginagawa. Itong mga nire-reveal ni Senator Amy, may mga hindi naniniwala. Kaya nga umiyak si Subiri. Napaiyak niya talaga si Subiri. Kita mo ngal-ngal, salita. Bakit kayo may kasama dito? Diba? Wala kaming alam niya. Napangalngal niya tuloy. Palatasin hintay pati tayo dito. Pati namatay, dinamay pa. Kaya yung sinasabi natin, kung hindi totoo yung sinasabi ni Senator Amy at false alarm lang lahat yan, patunayan nyo. Diba? Patunayan nyo. Manalo o matalo si VP Sara sa impeachment, patunayan nyo na magkakaroon talaga ng eleksyon sa 2028. Lalong-lalo na kung manalo sa impeachment si VP Sara. Diba? Talagang wala kayong ipapasang ganyan.
at patunayan nyo talaga sa taong bayan na ang taong bayan pa rin ang may karapatang magdesisyon, hindi kayong mga nakapwesto. Dahil kung sino yung gusto naming maupo, kami dapat ang nagdedesisyon, hindi kayo. Diba? Kami yung pinaglilingkuran nyo eh. Tapos kayo yung mamimili na maglilingkod sa amin. Ang galing. Ang galing. Ang galing. Alam mo naman si VP Sara Duterte, bata-bata pa yan di ba? Gagawin daw 50 years old ang default. Para bagang 49 pababa o 50 pababa. Hindi, 49 pababa. Hindi pa pwedeng tumakbong presidente. Kailangan 50 pataas. Hindi pa aabot si VP Sara Duterte doon. Ganon nila winawalang niya ang eleksyon natin. Ganon nila wawalang niyain. To the point kasi, ito kasi yan wala talagang panlaban kay VP Sara Duterte. Number one, ayaw talaga ni Leni Robredo. Ayan, naririnig ko dun sa mga talagang malapit sa Totoo yan. Robredo camp. Ayaw talaga niya. Gusto niya munang ayusin. At pangalawa, hindi po kasi united ang Pinklawan at Dilawan. Totoo ito. Ito, nadidinig ko ito sa mga ano natin, sa mga talaban natin. Diyan sa palipaligid. Hindi po kasi united. Meron pang girian. As a matter of fact, si Leni Robredo bilang Pink at yung mga Dilaw, merong hindi pinagkakasunduan. Kaya, ayaw na lang muna ni Leni Robredo. Although they will support each other. Just Gaya si Risa, kita mo si Risa, may sarili siyang galaw. Di ba? Bumubukod-bukod siya. Di ba? Kita mo naman din si Trillanes. May sarili ding galaw. Nababadrip na sila kay Leni, di ba? Nababadrip na sila kay Leni. Alam ko na ba, parang nabadrip si Trillanes kay Leni. Pero sa totoo lang talaga, maganda yung naging desisyon ni Leni na mas maganda tutukan niya na lang muna yung lugar na nasasakupan niya. Kasi talaga napakagulo ng eleksyon ngayon, napakagulo ng politika. Hindi pong i-stressin mo pa yung sarili mo, nananahimik ka sa naga, di ba? Nananahimik ka sa naga, wala ka ibang iniisip kundi yung mga kababayan mo. Tapos sasali ka pa sa malawakang politika. Sakit na naman ang ulo yan, madam. Kung ako sa'yo, hayaan mo na muna. Palagpasin mo na muna yan. in case somebody runs from their camp. Pero, hindi talaga sila yung united as tulad ng Duterte camp na talagang Duterte yan. Yung Duterte brand of leadership talagang united. Sa kanila, hindi daw. And because of that, ayaw ni Leni Robredo. Isa sa mga dahilan. Ewan ko kung ano yan. Pero yan daw ang dahilan. Na isa sa mga dahilan kung bakit ayaw tumakbo. Ngayon, etong ang siste dito. Dahil doon, wala talagang gustong tumakbo under the flagship, under the side of Marcos. Kasi nga, alam nilang suicide yun. Alam nilang suicide yun. Dahil, sa totoo lang, ang may gusto kay Marcos siguro mga 5% na lang ng mga Pilipino. Tapos yung 3% doon, bayad pa. Ay, natatawa ako dyan. Hindi, talagang para sa akin, wala talaga akong makitang pwedeng tumapat kay BP Sara. Kaya nga mga katunay, lagi ako nagtatanong sa inyo sino ba talaga ang pwedeng itapat kay BP Sara sa 2028? Kung sakaling hindi siya ma-impeach. Kaya, i-comment nyo nga mga katunay kung sino yung may K. Meron akong kinomenta na tag-comment ako mga katunay doon sa Facebook. Alam nyo reply sa akin. Ito kwento ko sa inyo. Sabi ko sa comment ko kasi, bakit hindi nilang nila daanin sa mga eleksyon o snap election kahit naman si Guanzon, ganun no? Diba? Sinasabi niya. Na para malaman talaga kung sino gusto ng taong bayan. Diba? Kung si BP Sara ba talaga o si Marcos. O ngayon, kung sino yung mananalo sa kanilang dalawa, di tapos na. Tahimik na. Diba? Kaso nga lang, nag-reply. Diba? Nag-reply siya sa comment ko. Na lumabas daw, sabi niya, lumabas daw sa mga Okta research, Okta ganyan. Mga research para sa survey is lamang daw si Tulpo at saka si Leni Robredo kay BP Sara. Ang laki daw ng lamang. Diba? Kung magkakaroon daw ng mga ganong eleksyon, maaaring si BP Sara ay pulutin sa kangkungan at matalo. Talaga lang ba ha? Ayun naman pala Alam naman pala nilang matatalo si BP Sara tapos sinasabi niya na si BBM daw tumataas ang rate niya. Talo pa rin si BP Sara daw kay BBM. Yun naman pala bakit ayaw pa nilang tigilan si BP Sara? 'Di ba? Kung tumataas na yung mga rate nila or meron ng mga nakatabon kay BP Sara, may mga nakatalo na. Bakit kinakabahan pa rin sila kay BP Sara?
kung ako sa kanila, itigil na nila yung kabaliwan na yan. Di ba? Yung init nila kay BP Sara, tanggalin na nila yan. Walang pupuntahan yan. Kung talagang alam nilang matatalo si BP Sara, bakit kailangan pa nilang pag-aksaya ng oras si BP Sara? Napakadaming problema ng Pilipinas. Ang gobyerno kailangan ng mga Pilipino. 'Di ba? Hindi nga sila nagpaparamdam sa mga Pilipino, nagpaparamdam lang ang gobyerno kay BP Sara. Sumar Yusef. Mga vlogger nila. Yung vlogger nilang naglolokohan. Kasi meron silang pinuno na vlogger dyan eh. Na scammer. Yung hingi ng hingi. Hindi ko na sasabihin kung sino ha. Sino yun? Ha? Yung hingi ng hingi na yun, scammer yan. Ang dami ng in-scam yan. As in siya yung namamagitan between the politician. Mahilig yan na name drop ng mga politician from the Marcos side. Tapos siya yung kickback. Tapos barya lang ibibigay doon sa mga squammy niya na mga vlogger. Alam mo kung bakit? Kasi squammy naman yung mga yan eh. Satisfied na sila sa mga barya niloloko sila nung isang yon. Hindi nila alam yon. Yan kilala na yan, booking na yan na nanloloko. Tapos yung iba naman yung mga high-end na influencer. Nanloloko rin yon. Kaya nga papansinin mo, hindi sila ganun kasi nga tingnan niyo yung mga vlogging nila bobo. Alam niyo kung bakit? Mga lasal daw yun, mga UP. Basta, pinakita nga, parang pinagtapat daw yung mga vlogger ng, di ba, sa kabila, tapos mga DDS, no? Parang pinakita nila na matataas daw ang pinag-aralan ng mga yun. Kasi Payag ba kayo doon? parang ganito yan may proyekto ang gobyerno. Buti, hindi ako sinama. Nakalagay, tambay. May kickback yung congressman. May kickback yung secretary. May kickback yung USEC. May kickback yung nag-allocate na politician. Sana all may kickback. So, yung magagawa, sa tingin ninyo magagawa? Ano na siya? Parang substandard na. Ika nga. So, pag substandard na yung magagawa, parang katulad din ng mga vloggers ni Marcos. So, yung middleman nila kumikickback. So, barya na lang yung natitira na ipamimigay doon sa mga vloggers. Tuloy, puro squammy yung mga kinukuha nila. Ito na lang, walang boboto, okay lang yan. Papayag to sa ganitong amount kasi bobo naman to eh. Ganun sila. Sa hirap ng buhay ngayon, kahit magkano, tatanggapin mo na lang. Dahil nga sa ganun, kita ninyo, wala na talagang wala nang naniniwala sa kanila, wala nang panlaban si Marcos. Wala na talaga. Walang lalaban kay VP Sara Duterte. So the best way niyan, Ako kasi nakikita ko na sinasabi nila na tumataas ang rate ni BBM. Kasi sa akin parang hindi ko kasi maramdaman eh. Hindi ko makita yung bagay na ikinatataas ng ratings niya. No? O kung sa isip nila tumataas ang ratings nila, di congrats. 'Di ba? Pero ako sa sarili kong opinion, parang wala akong makitang ikinatataas ng ratings niya. Kasi para sa akin, parang ganun pa rin yung nangyayari. 'Di ba? Kasi kahit ako mararamdaman ko naman kung ang isang politiko, isang namumuno, talagang maganda yung ginagawa eh. 'Di ba? Kaso nga lang, hindi ko makita yung magandang ginagawa eh. Parang nga nakikita ko lang yung pakikipagbardagulan ng mga nakaikot sa kanya na 'di ba? Sa mga Duterte. Hindi nga siya nakikipagbardagulan pero yung mga nasa palibot niya naman nakikipagbardagulan sa mga ng Duterte. extend the term plus dagdagan mo yung edad para hindi umabot si VP Sara Duterte. Tapos, yun na. Dali na. Galit ang Pilipinas sa usapin ng term extension. Pipigilan ba natin sa kanilang karapatan? Wala na ba talagang kahihiyan? Self-perpetuation ang gimmick. Tapos, meron pang minamadali. Alam naman natin, nakailang report na walang gustong pumirma diyan sa Blue Ribbon. Paano? Talagang bumabaha ng ebidensya, tutol sa kay BBM, sa asawa, sa anak, kay Martin. Gusto na nilang tapusin ng madalian. Wag nang ituloy-tuloy pa ni Senator Marcoleta natin at makukulong daw lahat ng kamag-anak ko. Takot na takot sila eh. Napakarami. Si Senator Amy, no? Parang hindi siya Marcos eh, no? Kaya sa totoo lang nakikita mo, di ba? Kasi iisipin mo, kapatid ka, ate ka. Tapos, di ba, kinakalaban mo, kapatid mo, at yung pamilya ng kapatid mo. Di ba? Pero si Senator Amy, kaya niya ginagawa to, talagang hindi dahil sa pangsarili niya. No, nakikita ko, hindi dahil sa pangsarili niya. Kasi, ang kasiraan ni BBM, kasiraan niya na rin.
Lahat ng sinasabi niyang kasiraan ni BBM, kasiraan niya rin eh. 'Di ba? Marcos din siya eh. Kung hindi magtitiwala ang mga tao kay BBM, hindi rin magtitiwala ang mga tao sa kanya. Kahit na sabihin natin na nagsasalita ng ganyan si Senator Amy laban sa kapatid niya at sa pinamumunuan ng kapatid niya. Pero diyan pa lang is take the risk na eh. Pumapasok na si Senator Amy sa risk na bahala na kung maniniwala kayo sa akin o hindi. Bahala na kung madadamay ako dito o hindi. Di ba ganun yan eh? Bahala na. Kumbaga kung ano yung hindi niya siguro nagugustuhan at nakikita niyang pangit, yun ang sinasabi niya. At kung ano yung makakaagrabyado sa mga Pilipino, is yun din ang sinasabi niya. Di ba? Ngayon sinasabi, yung mga pinapakita ni Senator Amy at mga konklusyon niya ay mga peke, hindi pa rin natin alam eh. Kasi pwede silang tumanggi na peke yan. Yung mga pinagsasasabi niya. Di ba? Kasi sinasabi dito, may kasabihan tayo na walang kriminal ang umamin sa sarili niyang krimen. Pwede rin kasing sabihin na gano'n na peke yung sinasabi ni Senator Amy kasi nga naunahan sila ni Senator Amy. Di ba? Kung naunahan ka, kung meron talagang planong ganun, hindi ko naman sinasabing may planong ganun, no? Pero halimbawa, kung may planong ganun, eh naunahan ka ni Senator Amy na bigla niyang nilahad sa lahat. Pinarinig niya, sinabi niya, binulgar niya lahat. So sira yung plano niyo kasi may nakaalam na ng plano niyo eh. Di ba? So syempre, pagtatanggol niyo ng sarili niyo, wala kaming alam dyan. Gano'n, na kung totoo man yun, yun yung sinasabi ko ha. Hindi ako nagsasabi na totoo yun. Kung totoo man yun. Di ba? Mamaya mag-isip. Gustong magsalita at magpipresenta ng ebidensya. Tapos, papasok na naman tayo sa Hulyo ng mahiwagang budget. Ayan na naman. Yung budget ng 2027 kung saan huhugutin lahat ng pera para sa darating na CONAS. Yung 2027 naman at 2028 para rin sa eleksyon. Kung hindi talaga matuloy ang CONAS na yan. Panghuli, syempre, andyan yung impeachment. Guguluhin ng guguluhin. Araw-araw tinatakot ng mga senador sa majority. Sasampahan ng Ayan, dami kaso, na nga kinakasuhan. itukulong, dadamputin. Alam natin, isang araw pa lang, si Senator Ding Jinggoy, katatapos lang ng botohan sa Senado, biglang sinampahan agad ng plunder. Ganun din si Senator Cheese, binasura na yung kaso sa COMELEC, biglang binuhay na ulit. Kaya talagang gipitan. Hindi kami magulo. Yung solid 13, magulo sila. Bakit Sana nga talaga ay solid 13 eh, manatiling solid 13 talaga. No. parang kinakabahan si Senator Marcoleta na baka daw maghudas? May mga maghudas o yung daw maghuhudas ay daig pa ni Judas. Mga ganyan. Kasi 13 pa naman. Kasi nga, gipit kami, hindi dahil naghuhudas yung ilan sa amin, kundi dahil talagang kinakasuhan ng lahat. Yun ang problema. Talagang tinatakot, mayat-mayat may tumatawag na cabinet member, mayat-mayat may tigating mga negosyante, ang dami na nakisawsaw. At nakakatakot talaga. At higit sa lahat, syempre, kakabahan ka talaga pag may sumusunod sa'yo, katulad ni Robin. Ayan, si Bato. Sino ba naman hindi kakabahan? Sang katutak na buntot. Sumusunod kahit saan ka pumunta. Ayan sino ba yung cabinet member tsaka negosyanteng nakikialam, Senator Amy? Maala ka na, magaling kayo sa DCRH sa Blight Eye. Alam na ninyo. Ninyo yan. Kayo pa. Huwag ng pangalanan yan. Blind item na lang, dahu. Grabe, no? Sinusundan daw si Robin Padilla. Hindi, alam mo, normal yan. I mean, hindi ko sinasabing normal in a sense na normal. Pero normal sa Lalong-lalo na pinaghihinalaan si Senator Robin na kung alam niya kung nasaan si Senator Bato. Dinidiin si Senator Robin na siya nagpatakas. Saba? Gawa-gawa talaga sila. Talagang iisipin nila kung ano-ano, no? Yung mga imagination nila, pagaganahin talaga nila, no? Para magkaroon talaga ng kaso yung mga kalaban nila. administrasyon yan. Yung mapraning. Alam mo naman, pag may tama, praning talaga yan eh. Oo. Talagang binabantayan. Kasi parang bagang ang dating sa kanila, talagang kalaban na si Bato. So kung sino man ang tumulong kay Bato, ano na rin yan, kriminal na rin. Parang ganun eh. Pero bakit naman kasi kung solid talaga ang mayorya, bakit pa nakipag-usap yung iba at may mga proposal pang papayag silang lilipat basta yung isa doon pwedeng maghudas gagawing Senate President?
Ay, may mga kwentong ganyan kasi nga napakanipis. Napakanipis nung mayorya, nasa 13 lang kami. Ayun pa, sadya pang dadamputin si Bato, yung isa pa kung ano-ano pang mga kaso. Kaya tuloy-tuloy naman ang Gusto nilang pakikiusap namin. panipisin At ang nakaka-nervous nung Lunes, yung pakiramdam mo na talagang tensyonado lahat at hindi nagkikibuan, mainit ang ulo ng lahat. Gusto namin makipag-usap sa kanila. Hindi naman kami lang dito para makipag-away, kundi palsan lamang yung liderato dahil sa isip namin, yung con-as na yan at yung pagpapahinto. Ayun, at ating natunghayan ng video na nagmula kay Pinas News Portal at syempre natunghayan natin ang boses at video na yun na binigyan natin ng reaksyon na nagmula kay Panatpay, syempre si Senator Amy. Ayan, at TCRA. Kayo mga katunay, anong masasabi nyo tungkol dito? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.